Bigla na lang, isang araw, ang init ay naging yelo. Ang mga mensahe ay naging isang salita, tapos wala na. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay isang ingay. Isang dagundong sa loob ng iyong dibdib na sumisigaw ng isang tanong. Bakit? Paulit-ulit mong binabalikan ang mga alaala. Bawat salita, bawat halik, bawat siguro, may nasabi kang mali. O baka naman may hindi ka nagawa. Ang bigat ng sisi ay unti-unting dumadagan sa iyong mga balikat. Ito ang unang yugto ng kanilang laro. Ang pagtatanim ng duda sa iyong isipan upang maniwala kang ikaw ang may kasalanan sa lahat. Pero hindi ito tungkol sa iyo. Hindi kailanman naging tungkol sa iyo. Ito ay ang narcissistic discard. Ang isang narcissist ay hindi nagmamahal. Sila ay kumukonsumo. Para silang apoy na kailangan ng panggatong para manatiling buhay. Ikaw ang kanilang supply. Ang iyong atensyon, paghanga, at pagmamahal ang nagpapaningas sa kanilang nagbabagang ego. Ngunit ang apoy ay pabago-bago. Kapag naramdaman nilang hindi mo na naibibigay ang dati, o kapag may nakita silang mas bagong panggatong, ang lahat ay magbabago. Dito nagsisimula ang devaluation o pagbababa ng iyong halaga. Ang dating perpekto ay biglang magiging puno ng kapintasan. Ang mga bagay na minahal niya sa iyo noon, ngayon ay mga dahilan ng kanyang inis. Ang iyong talino ay nagiging pagmamayabang. Ang iyong kabaitan ay nagiging kahinaan. Ito ay isang unti-unting pagwasak. Isang paraan upang ihanda ka sa pagtatapon at para kumbinsihin ang kanilang sarili na sila ang tama. At pagkatapos, darating na ang discard, ang pagtatapos, mabilis, malupit, at walang paliwanag. Para kang isang laruan na biglang binitawan ng isang bata. Walang halaga, isang bagay na lang sa sahig. Pero hindi dito nagtatapos ang kanilang kasamaan. Ang pinakamasakit na bahagi ay paparating pa lamang. Ito ang sandali kung saan gagawin kanyang kontrabida sa sarili mong kwento, ang smear campaign. Dito, ang narcissist ang magiging bida, isang martir na nakatakas mula sa isang nakakalason na relasyon. At ikaw ang kontrabida, ikaw ang crazy, ang abusive, ang unstable. Lahat ng sikreto na ibinahagi mo sa kanya, lahat ng kahinaan na ipinakita mo ay magiging bala laban sa iyo. Ang mga kaibigan ninyo ay biglang iiwas. Ang mga taong dati ngumingiti sa iyo ay titingin na lang sa malayo. Ginawa niya ito hindi lang para saktan ka. Ginawa niya ito para protektahan ang kanyang perpektong imahe. Dahil sa kanilang mundo, hindi sila maaaring magkamali. Kung may problema, dapat laging may ibang may kasalanan. Isipin natin si Maria, isang babaeng puno ng buhay at pangarap. At si Leo, ang anino na pumasok sa kanyang liwanag. Sa simula, si Leo ay perpekto. Isang prinsipe mula sa isang madilim na fairy tale. Bawat salita niya ay musika. Sa pandinig ni Maria, ibinigay ni Maria ang lahat. Ang kanyang tiwala, ang kanyang mga pangarap. Itinayo niya ang mundo niya sa paligid ni Leo. Nang makuha ni Leo ang lahat ng kailangan niya, at nang makahanap siya ng bagong target, nagsimula ang pagbabago. Biglang, si Maria ay naging sobrang madrama, masyadong needy,
Ang kanyang pagmamahal ay naging isang kulungan. Isang gabi, umalis si Leo. Walang salita, walang paalam. Isang text lang. Tapos na tayo, kasalanan mo lahat. Kinabukasan, nalaman ni Maria ang totoo. Si Leo ay nagkakalat na ng kwento. Siya raw ang biktima. Si Maria raw ang nanakit. Ginamit ni Leo ang depression ni Maria laban sa kanya. Unstable siya, sabi niya. Kailangan niya ng tulong, hindi ako. Ang babaeng dating liwanag ay naging isang halimaw sa mata ng lahat. Isang kontrabida na isinulat ng taong minsan niyang tinawag na mundo. Ito ang katotohanan. Hindi ka nababaliw. Hindi ka masamang tao. Ikaw ay biktima ng isang napakagaling na manunulat ng kasinungalingan. Ang kanilang kapangyarihan ay nasa iyong paniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Sa sandaling makita mo ang pattern, ang lason ay nawawalan ng bisa. Ang paggaling ay hindi madali. Ito ay isang mahabang paglalakbay sa dilim, pabalik sa iyong sarili. Kailangan mong muling buuin ang iyong tiwala. Piliin ang mga taong nakakakita sa tunay mong pagkatao. Hindi ang karakter na isinulat nila para sa iyo. Ang sakit na idinulot nila ay mag-iiwan ng peklat. Pero ang peklat na iyan ay hindi simbolo ng kahihiyan. Ito ay isang testamento ng iyong lakas. Isang paalala na may sinubok na wasakin ka, pero nabigo sila, nakatayo ka pa rin. Ang kwento mo ay hindi nagtatapos sa pagiging kontrabida niya. Hindi iyon ang iyong katapusan. Ito ang iyong simula. Ang simula ng pagiging bida sa sarili mong kwento. Isang kwentong isusulat mo sa sarili mong mga tuntunin.